So, ito na guys, yung comparison. So, this is the generic hook. Yan yung nabibend kasi hanggang dito lang yung bakal niya. Tapos, ito yung Daiso na binili ko ng 120 pesos. Hanggang dulo yung hook niya. And sturdy rin siya. Tapos, rubbery rin yung feel niya. Ito kasi plastic. Tapos, medyo rubbery din to. Tapos, ito yung Clover Amore hook. So, ito namang Clover ay 563 pesos yung pagkabili ko sa Shopee nito. Ito na yung pinakamura, yung iba nasa 600 plus na yung isa. And galing din siyang Thailand. And mukha naman siyang authentic guys. Kasi nagtingin din ako ng review sa YT. Dahil I found out na may mga fake na lumalabas na Clover hooks. So, ayan, yung merong Clover na nakalagay dito. Tapos, may logo na nakaangat din. Print, nakalagay Japan. Ayan. Kasi ito yung ano niya, ito yung pinaka-case niya rin. Ayan. Mukha namang legit. Yung fake, guys, na napanood ko dun sa YT, yung itsura ng fake na Clover, ganito. Kaya nung nanood ako ng review nung parang fake versus original na Clover, ang laki ng difference. Tapos nung nakita ko nung pinakita nila yung fake, sabi ko, sandali, meron akong ganyang hook. Ito yun. Bili ko dito parang 37 pesos lang. Kaya naman ako bumili nito. As in, isang piraso lang. Kasi for the longest time, nawala yung 4mm hook ko. Hindi ko talaga mahanap kung nasaan. So, napilitan akong bumili ng 4mm na hook lang. So, ayun. Later ko naman, nakita ko naman na din yung 4mm ko. Nasa ilalim lang pala ng sofa. Ayan, ito. So, hindi ko na ginagamit to. Parang once ko lang nagamit tong isang to. For me, sa akin kasi parang wala silang difference sa feel. Kasi pareho silang rubber. Parang pareho silang rubbery nito ni Daiso. Pero, pinatry ko siya pahawakan kay Blue, kay Yosh, kay Iris, tsaka kay Kesha. Sabi na may difference. Mas smooth yung Daiso. So, pareho silang rubbery. Actually, si Blue, si Iris, tsaka si Yosh, mas prefer daw nila yung feel nitong Daiso compared sa Clover. Tapos, sa hooks, pagdating sa body pa lang muna, magka-size, exactly pareho ng size yung generic at saka yung Clover. Like, pareho sila ng length ng bakal, pareho rin silang length ng handle. While si Daiso, mas mahaba yung handle niya, maikli yung hook. And siya rin yung pinakamahaba sa lahat. Ayan. So, tinimbang ko rin sila. Si generic ay 7 grams, si Daiso ay 8 grams. So, siguro dahil nga mas mahaba siya din sa dalawa. Tapos, si Clover ay 7 grams din. So, pareho sila ni generic one. And yung isang possible reason na kaya mas mabigat ng 1 gram si Daiso is because 3.5mm yung hook na to. Itong dalawa, 3 pareho sila. Ayan. Kasi wala akong 3mm na Daiso eh. So ayan, ngayon sa glide naman pag-usapan natin. Okay? Nasabi ko na before na ito, yung generic hook, minsan medyo lumalaban. Naglalaban sila ng yarn. Mafe-feel mo yung friction. Tapos may depende sa yarn, nag-i-squeak siya minsan, lalo na sa Indofil, mafe-feel mo na may roughness. Tapos yung Daiso naman, smooth siya talaga compared dito sa sa generic one. So, mas okay to. Ngayon, ito naman, mas talagang totoo yung sabi nila guys, na smooth talaga yung glide niya. Ito, tinry ko gawin. Kaya lang, nung una ko siyang ginamit, sobrang nanibago ko. Kasi, nasanay ako talaga dun sa, alam niyo yun, na lumalaban yung yarn dun sa hook ko. Na kumbaga sanay ako na parang medyo nag-e-effort ako. Ito, as in talagang walang effort. Kaya nung unang pasok ko sa unang pasok ko dito sa yarn, parang nag-slide siya agad na ang bilis. So parang, ay, wait lang, parang di pa ako ready, ganon. Tapos parang, yun nga, every slide niya sa yarn nyo, talagang, hindi, tama nga sila, life-changing. Life-changing, kaya lang yung feeling ko kailangan ko lang masanay. Kasi yun nga, mas nasanay ako for the longest time na yun nga, may friction yung bawat stitch ko sa crochet. Ito, talagang walang laban talaga. Talagang sobrang smooth yung slide niya. And yun nga, and feeling ko rin mas mapapabilis yung mga pagtapos ko ng project dahil nga dun sa glide niya. So, bali gumawa ako ng mga chains, guys, in 30 seconds. So, ito yung number of chains na nagawa ko per hook. Yung sa Indofil, guys, yung ordinary hook laging sumasabit, kaya konti lang yung nagawa kong chains. Kung on a budget kayo, talagang okay lang naman yung generic, guys. Although yun nga, nagbe-bend siya. Okay? Tsaka yun nga, yung medyo, minsan may time na hindi smooth yung pag ano nyo sa yarn. Pero, kung kunwari, gusto nyo yung medyo maganda-gandang hook, tapos hindi pa afford na bumili ng yung mga branded hooks like Clover, yung Tulip, ganyan, I can say na talagang okay na yung Daiso, guys. Maganda rin naman siya. And compared sa generic, mas smoother naman din yung glide nito. Pero syempre, iba talaga yung glide nitong Clover. So yun, sana nakatulong tong video na to sa mga nagbabalak na bumili ng hooks.